raise your right hand and place your left hand on the Bible and repeat after me. I, your name. Gloria Macapagal Arroyo, Vice President of the Philippines, do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of the Philippines. Preserve and defend its Constitution. Execute its laws. Do justice to every man. And consecrate myself to the service of the nation. So help me God. We bow and humble ourselves. Magandang gabi po. Mel Tiangco po at ito ang espesyal na pagtatanghal ng Front Face. Nanumpa ngayon bilang ika-14 na Pangulo ng Pilipinas, si Gloria Macapagal Arroyo. Si Arroyo rin ang ikalawang babaeng Pangulo ng bansa. At tulad ni dating Pangulong Corazon Aquino, naluklok din si Arroyo sa pamagitan ng People Power. May ulat si Richelle C. I, your name. Formal nang nanumpa si Vice President Gloria Macapagal Arroyo kay Chief Justice Hilario Davide kaninang tanghali bilang ika-14 na Pangulo ng Pilipinas. Kasama niya sa entablado ang kanyang asawa at 3 anak, pati na si Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin at sina dating Pangulong Fidel Ramos at Cory Aquino, habang siya'y pinalakpakan at sinalubong ng libu-libong katao na nagtipon sa EDSA Shrine. In all humility, I accept the privilege and responsibility to act as President of the Republic. The task is formidable, and so I pray that we will all be one. One in our priorities, one in our values and commitments, and one because of EDSA 2001. Muntik nang hindi matuloy ang panunumpa ngayon ni Pangulong Macapagal Arroyo. Madaling araw nang mag-anunsyo ang simbahang Katoliko na manunumpa na si Arroyo kahit na hindi bumaba sa pwesto si dating Pangulong Estrada. Noong unay ayaw pang manumpa ng dating Vice-Presidente dahil ayaw daw niyang masabihang nagmamadaling umupo. Nakumbinsi lamang siya matapos makipagpulong kina Cardinal Sin at dating Pangulong Aquino sa Villa San Miguel. Mainit na tinanggap ng mga mamamayan sa EDSA ang bagong Pangulo. Sa kanyang inaugural speech, nagbigay pugay si Arroyo sa mga bayaning anyay naging susi ng tagumpay ng People Power 2. Nangako rin siyang susugpuin ang kahirapan, itataas ang antas ng pamumuno, babaguhin ang klase ng politika at magiging isang ehemplong pinuno. Aniya, ito lamang ang paraan para umunlad ang bansa. We must improve moral standards in government and society. In order to provide a strong foundation for good governance. 3, we must change the character of our politics. In order to create fertile ground for true reforms. A political... Tiniyak rin niya magiging pantay-pantay at transparent ang mga oportunidad na ibibigay sa mga negosyante at palalaguin at gagawing moderno ang sektor ng agrikultura sa tulong na rin ng mga Pilipino. The one of people power has dramatized the Filipinos' capacity for greatness. Great Filipinos, Filipinos of people power, I ask for your support and prayers
Together, we will light the healing and cleansing flame. Sa ngayon ay patuloy ang pakikipagpulong ni Pangulong Arroyo sa kanyang transition team at search team para maisaayos na ang lahat ng gagawin sa pag-upo niya sa pwesto. Yan ang front page. Rochelle C., GMA News. Suportado ng Senado at mababang kapulungan ng Kongreso ang pag-akyat sa pwesto ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ang pagkilala sa pagkapangulo ni Arroyo ay pinarating sa isang statement ni na Senate President Aquilino Pimentel Jr. at House Speaker Arnulfo Fuenzibella. Anila, maging ang Korte Suprema ay nakatagdang mag-issue ng resolusyon para kilalanin ang legalidad ng pagkapangulo ni Arroyo. Nanawagan sina Pimentel at Fuenzibella sa lahat ng sektor ng lipunan na suportahan ang bagong Pangulo. Ilang oras matapos manumpa si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, isang opisyal na pahayag ang inilabas ni dating Pangulong Estrada. Ayon kay Estrada, bagamat nagdududa siya sa legalidad ng panunumpa ni Arroyo, ay tatanggapin niya ito alang-alang sa kaayusan at pagkakaisa ng bansa. Nagpasalamat siya sa sambayanan para sa pagkakataong makapaglingkod at nangakong hindi siya mag-aatubiling maglingkod sa publiko kapag binigyan muli ng pagkakataon. Pero ang naging sentro ng kanyang mensahe ay nang sabihin niyang aalis na siya ng Malacanang para masimula na ang pagsasaayos ng bansa. At makalipas na ang ilang oras, tuluyan ang namaalam ang pamilyang Estrada sa Malacanang. May ulat si Maki Pulido. Lungkot at paghihinagpis ang pag-alis ni dating Pangulo Joseph Estrada sa Malacanang. Naging senyales ng kanyang pag-alis ang pagdating ni na AFP Chief Angelo Reyes at Deputy Chief Jose Calimlim. Lula ng barge mula sa PSG Park, dumiretso ng presidential residence ang mga bumaliktad na opisyal ng militar. Gusto raw nilang tiyakin na magiging maayos ang kanilang pamamaalam sa dating Pangulo sa kabila ng nangyari. Halatang pinipigil ng mga anak ng dating Pangulo ang kanilang mga luha paglabas ng presidential residence. Nag-abang sa labas ng pintuan ng kanyang mga dating kalihim na hindi umalis sa kanyang tabi hanggang sa pinakahuling sandali. Nagpaalam din kay Estrada ang mga presidential guards. Hindi na nagpa-interview pa ang Pangulo sa media tulad ng inaasahan. Tuloy-tuloy na siyang lumakad patungo sa naghihintay na barge na magdadala sa kanya sa PSG Park. Bago umalis ang barge, kumaway ang dating Pangulo bilang pagpapaalam at nagpasalamat sa lahat ng naghatid sa kanya sa barge. Pagdating ng barge sa PSG Park, marami pa ring presidential guards ang humilera sa gilid para makapagpaalam kay Estrada. Hindi napigilan ng isang opisyal ang kanyang emosyon at biglang niyakap ang dating Pangulo. Dito, tuluyan ng tumulo ang luha ng mga anak ng dating Pangulo. Biglang humagulgol at yumakap sa isang taga-suporta si Jackie Ejercito Lopez. Hindi na rin nakapagpigil maging si JV Ejercito. Naging emosyonal din si General Rodolfo Diaz, ang hepe ng Presidential Security Group. Bago naman sumakay ang dating Pangulo sa sasakyang naghatid sa kanya sa Polk Street, Green Hills, humabol ang ilang mga pro-ERAP at humahagulgol na niyakap ang dating Pangulo. Yan ang front page. Maki Pulido, GMA News, Malacanang. Mula sa Malacanang, dumiretso ang pamilyang Estrada sa kanilang dating tahanan sa San Juan. Sinundan sila doon ni Sandra Aguinaldo at narito po ang kanyang report. Habang palabas sa headquarters ng Presidential Security Group, naharang ng mga taong sumusuporta sa kanya ang sasakyan ni dating Pangulong Joseph Estrada. Bumaba siya at mangiyak-ngiyak na niyakap ang babaeng ito. Pagkatapos ito, binagtas ng convoy ni Estrada ang daan patungong San Juan. Kasama niya ang kanyang buong pamilya, ilang kamag-anak at taga-suporta. Papasok sa San Juan, sinalubong siya ng makapal na tao. Ayon sa mga taga San Juan, nais nilang ipakita sa dating Pangulo ang suporta nila sa panahon ng kanyang kalungkutan. Tumuloy si Estrada sa opisina ng kanyang anak na si San Juan Mayor Jinggoy Estrada. Dito dinamayan siya ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Sa kanyang pag-alis, tila nabawasan na ang lungkot sa mukha ng dating Pangulo.
ng dating Pangulo ang daan patungo sa kanyang tahanan sa North Green Hills. Sa pagkakataong ito, nakahilera na ang tao sa daan upang salubungin siya. Matapos ang mainit na pagtanggap ng mga taga San Juan, tumuloy si Pangulong Estrada dito sa kanyang tahanan sa Fox Street, North Green Hills. Dito inaasang mananatili siya kasama ang kanyang buong pamilya. Yan ang front page. Sandra Aguinaldo, GMA News. Kamustahin muli natin ang pamilyang Estrada. Nasa San Juan ngayon si Cesar Apolinario. Cesar? Yes, Mel. Ang nakikita natin sa aking likuran ay ang North Green Hills dito sa San Juan kung saan nakatira ang dating Pangulong si Joseph Estrada. Eksklusibong nakuna ng GMA News ang ilang kaganapan sa loob ng tahanan ng pamilya Estrada. Dumalaw dito ang ilang mga kaibigan ng pamilya Estrada at ang malalapit na kamag-anak. Patuloy na dumarating ang ilang kamag-anak at kaibigan na sumusuporta pa rin sa Estrada. Ilang artista rin ang nakita natin sa bahay ni Estrada. Kabilang dito nga ay ang anak nito na si Jingo Estrada, si Bieber Lopez ang nakita natin sa screen, at ang kanyang anak, si Daboy na nababalitang tatakbo sa Quezon City, o si Rudy Fernandez. At si Len De Jesus, ang tinaguriang Dragon Lady na chairman ng HUDCC, yung nakikita natin na yan. At patuloy pa nga na nagdadagsaan pa ang ilang mga taga-suporta ng Pangulo. Pagkatapos ito, ayan, nakikita natin ay magsisimula na sila ng misa. Maaaring ngayon ay nagaganap na ang misa sa loob ng tahanan ng pamilya Estrada. Samantala kanina, Mel, nagsipunta rito ang ilang mga taga-suporta ng Pangulo, ang mga pro-ERAP na diehard fan ng dating artistang si Estrada. Medyo nahirapan kaming pumasok dyan at kaya nga medyo sa labas ng bahay kami kumuha sa isang building dito sa may San Juan. Marahil takot ang ilang gwardiya na baka mapagalitan sila ng pamilya Estrada dahil medyo ayaw nilang magpapasok sa loob. Narito ang naging kaganapan kanina nang harangin kami ng isang gwardiya dito. Sige pare, subukan mo. Hindi kita kwan. Baka ganyan yan. Kumuha ka ng permission sa amin. Gusto mo? Yan muna, Mel, ang pinakahuling kaganapan mula dito sa San Juan. Yan ang front page sa Cesar Apolinario, GMA News. Maraming salamat. Hindi lamang ang buhay ni Pangulong Arroyo ang babantayan ng mga Pinoy. Pati ang bawat galaw ng kanyang pamilya ay inaasahang babantayan na rin ng publiko. Kilalanin po natin ang bagong First Family sa ulat ni Iris Cruz. Ang bilis na pangyayari. Ha? Siyempre, excited. We don't know what will happen. Magkahalong emosyon ang nadarama ngayon ng pamilya ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ayon sa panganay na anak ni Arroyo, si Mickey, nabigla siya sa bilis ng mga pangyayari. Nanggaling pa ng Pampanga si Mickey. Sa magkakapatid, si Mickey ang tila sumusunod sa yapak ng kanyang ina. Nakatakdang kumandidato si Mickey bilang vice-gobernador ng Pampanga ngayong Mayo. Okay, sa iyong political ambition, with this development, ano yung magiging effect nito sa pagtakbo mo bilang vice governor ng Pampanga? Hindi ko alam, Tinton, dahil kagaya sa akin, hindi ko alam nangyayari sa akin. Nag-uumapaw na saya naman ang nadama ni Luli, ang nag-iisang anak na babae ni Pangulong Arroyo at ang pinakamalapit dito. Siya ang tinuturing na pinaka-nagmana sa ina, pinakamatalino sa tatlong magkakapatid at pinaka-aktibo sa social service. Sana patuloy yung pagdarasal ng Pilipinas kasi kung hindi maayos ngayong araw, baka mas matagal pa. Naniniwala naman si Diosdado Dato Arroyo, ang bunsong anak ng presidente, na kayang maresolba ng kanyang ina ang krisis na hinaharap ng bansa. Sa tatlong magkakapatid, si Dato naman ang pinaka-palabiro. Siya ay nag-aaral pa ng abogasya sa Ateneo. We don't know what will happen kasi syempre, magabago na yung, more or less, magabago na yung buhay kasi parang papansin nila lahat kung kahit anong gawin namin. Dati hindi naman kami kilala. All-out support din ang handang ibigay ng kauna-unahang First Gentleman ng Malacanang. Tutulungan daw niya ang bagong Pangulo sa pagsugpo ng krimen. Ang gusto ko na yung mag-volunteer sa Volunteer Against Crime. Kasi abogado ako.
At saka makakatulong ko sa kanila. At saka gusto ko tumulong talaga, gusto ko mag-volunteer sa cause nila at magandang ginagawa nila para bayan. Ang tanging hiling daw ni Pangulong Arroyo, kung gaano kalaki ang suporta ng kanyang pamilya, ay magiging ganoon din kalaki ang suporta ng sambayanan sa kanya. Yan ang front page. Iris Cruz, GMA News. Nagpayag na ng suporta ang Estados Unidos kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Sa isang press statement mula sa US Embassy, sinabi ng gobyernong Amerika na nagagalak ito dahil naresolba ang krisis sa Pilipinas ng walang karahasan. Nagpasalamat din sila kay dating Pangulong Joseph Estrada para sa kontribusyon nito sa magandang relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Umaasa rin daw ang US na magpapatuloy ang magandang relasyon na ito sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Arroyo. Isa si El Shaddai founder Brother Mike Velarde sa mga huling nakausap ni Pangulong Estrada bago siya umalis ng Malacanang. Sa panayam ng GMA kay Brother Mike, sinabi nitong naging emosyonal ang Pangulo tungkol sa mga pangyayari. I think we are finally coming to another. Tatawag ng isang malaking I've been preparing his heart for many days already since the start of this clamor for resignation, because that is my duty to guide him spiritually, ihanda yung kanyang kalooban sa mga mangyayari. Isa pang nagpahayag ng suporta kay Pangulong Arroyo ay si Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson. Malaki ang paniniwala ni Singson na makakabawi na ang ekonomiya ngayong nakaupo na si Arroyo. Ayon kay Singson, wala siyang planong tanggapin ang alok sa kanya na umupo bilang miyembro ng gabinete. Pero anya, tutulong pa rin siya sa gobyerno, partikular sa sitwasyon sa Mindanao. Malaking bagay yon para magkaroon na tayo ng disenteng gobyerno para manibago ulit. Tignan mo yung pesos natin, lumakas kagad. So kailangan natin, habang tumatagal kasi yung Pangulong Estrada, lalong nasisira ang ekonomiya natin, lalong nasisira ang ating bansa. So kailangan talaga yon at para maka-rebound kagad tayo. Ipinagdiwang naman ang gusto ng mga nagrally sa EDSA ang pagkakaluklo kay Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. May ulat si Susan Enrique. Tugtugan at sayawan, kantahan at indakan. Ito ang naging selebrasyon kanina matapos na manumpa si Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Nagbigay ng kani-kanilang talumpati ang iba't ibang grupong sumama sa pagkilos para mapatalsik si dating Pangulong Joseph Estrada. Dapat nilang maging hamon kay Pangulong Arroyo ang ginawa ng sambayan ng Pilipino para mapaalis sa pwesto si Estrada. Ayon kay dating Bangko Sentral Governor Jose Cuisia, ang pag-upo ni Arroyo ay hindi nangangahulugan na agad makakabawi ang ekonomiya ng bansa. Tingin ko, yun nga, magkakaroon ng immediate confidence. Ngunit it will take probably another 12 to 18 months before we see a very strong recovery. Balak naman ni Senate President Aquilino Pimentel na sponsoran sa Lunes ang pagpapatuloy ng impeachment trial para mabuksan ang envelope na naging ugat ng People Power 2. Kung gustong formally tapusin ang impeachment trial, pwede rin yun. Just to open envelope number 2 officially at masabi natin sa bayan, ito ang laman ng envelope number 2. Sa Kongreso, balak ng prosecution panel na ibalik si Congressman Manny Villar bilang speaker. Pero malamang na isa yon sa mga mapag-usapan, lalo pa kung si dating Speaker Villar magkaka-interes na... Pwede siya uli ang ipalit niya? Pwede pa rin kung siya ay magkakagusto na maging speaker muli. Yan ang front page, Susan Enriquez, GMA News. Dumako naman tayo ngayon sa EDSA Shrine. Naroon pa rin si Marilyn Kawal. Marilyn! Marilyn? Marilyn? Balikan po natin si Marilyn sa EDSA Shrine pagkatapos lamang ng ilang pang mga balita. Samantala, tungayan po naman natin ang mga makasaysayang pangyayari mula kahapon hanggang kaninang umaga sa pagbabalik na Front Page.
Balikan po natin si Marilyn Cawad na nasa EDSA Shrine pa hanggang ngayon. Marilyn? Yes, Mel. Gaya nga ng sinasabi ko kanina, masasabi natin na tapos na nga ang selebrasyon ng EDSA 2001. Dahil kung magmamasid tayo ngayon sa ating paligid dito sa may harapan ng EDSA Shrine ay halos papauwi na rin ng mga tao at manipis na ang crowd natin dito sa harapan mismo ng EDSA Shrine. Mangilan-ngilan na lamang ang naririto. Ang nakikita natin ngayon ay nagsimula na rin ang pagliligpit ng mga kalat at pagsusunog ng mga basura dahil talaga naman pong napakaraming kalat ang naipon sa sunod-sunod na araw na pag-vigil dito ng mga tao sa EDSA. At kanina po bago nagkaroon ng maikling programa ay meron pong misa na pinangunahan ni Manila Archbishop Jaime Cardinal Sin. Ito po, misa na ito ay may tuturing na isang Thanksgiving Mass ni Cardinal Sin para daw po sa matahimik na at mapayapang transition of government. Ito po yung ilang bahagi ng misa na yan. At pagkatapos naman po ng misa, ay nagkaroon ng maikling programa lamang kung saan nagsalita si Senador Raul Roco at bisita rin doon si Governor Joey Lina. At dito po sa programa na ito ay tuwang-tuwa naman ang crowd kay Senador Roco kung saan siya pa ay binibiro na siyang susunod na magiging vice-presidente. Ito ay halos mga kabataan na lamang ang naiwan dito, yung mga masasabi natin na may hangover pa. Ang iba ay nagsipag-uwian na at masasabi din natin na normal na ang daloy ng trapiko dito po sa EDSA, northbound, southbound, pati na rin po yung east at westbound. At inaasahan po natin na siguro simula bukas ay talagang magiging normal na ang lahat. Dito ang takbo ng negosyo dito rin po sa EDSA. So mula po sa EDSA Shrine, yan ang front page. Marilyn Cawad, GMA News. Maraming salamat sa iyo, Marilyn Cawad. Libo-libong rallyista ang nagmarcha mula sa EDSA Shrine hanggang sa Mendiola para puwersahin ang pagbaba sa pwesto ni dating Pangulong Estrada. Hanggang alas 6 kaninang umaga, ang deadline na ibinigay ng mga anti-ERAP group para bumaba ito sa pwesto. Pasado na ng alas 6 ng umaga, nagmarcha na ang mga rallyistang anti-ERAP patungong Mendiola. Umabot din ng halos 4 na oras ang tinaguriang People Power March. Pagdating sa Mendiola, nagsagupaan ang mga anti-ERAP rallyist at ang mga loyalista ni Pangulong Estrada. Ilang sibilyan ang inaresto at ilan din ang nasaktan. May live report si Rafi Tima. Tensyon nga ang namayani dito sa Mendiola matapos dito sa huling araw ni Pangulong Estrada sa posisyon. Libo-libong anti-ERAP rallyistang sumugod sa Mendiola at ito ay magmula nung magmarcha sila mula sa EDSA Shrine. Itong inyong nakikitang video sa ngayon ay mga anti-ERAP rallies na sumusugod sa Mendiola bagamat may mga pro-ERAP rallies na umuupo pa sa naturang lansangan. Ito ay kinabibilangan ng mga student groups, mga pari, mga madre. Karamihan dito ay mga kabataan. Ito ay sumugod sa Mendiola, dumaan sa may bandang rekto at pumasok nga dito sa mga 4 na lansangang papasok dito sa Mendiola. Ang inyong nakikitang video sa ngayon ay aerial o top shot nitong naturang crowd na papasok sa Mendiola. Bagamat nagkakaroon ng negosasyon ng mga oras na ito, ay pinilit na pumasok ng mga grupong ito sa naturang lansangan at hindi na inilintana itong nagaganap na negosasyon. At maganda naman itong ipinakitang pagdepensa nitong anti-riot police sa naturang lugar. At inyong makikita ngayon itong dialogue na gagawin ni Attorney Lozano. Si Attorney Oliver Lozano ang kinilalang leader ng mga anti-ERAP loyalists dahil wala silang loosely organized itong anti-ERAP rally na nandoon sa Mendiola. At habang ginaganap yung kanilang dialogue ay makikita ang 4 na MG-520 attack helicopters na umaaligid sa Malacanang. Dito sa dialogue na ito ay pinaliwanag ni Lozano kung gaano kahirap paalisin ng mga pro-ERAP loyalist. At dahil nga dito, nagkahiyawan, nagkabatuhan at ito at naging resulta ay nagkaroon ng 4 na nasaktan sa naturang insidente. Itong inyong nakikita ngayon ay mga 3 minuto o 5 minuto matapos pasukin ng mga pro-ERAP rallies o anti-ERAP rallies ang Mendiola. Hindi napigilan ng mga pulis ang pagbabato nitong mga pro-ERAP rallies dahil marami silang nakita mga gawing sandata dito sa island na inyong nakikita. Mga bato, bote,
mga nagkalat na mga bato sa paligid nitong island na ito. Ang mamang itong nakikita sa ngayon ay napagdiskitahan dahil siya ang nakilala ng pinakamaingay dito sa mga pro-ERAP rallies kanina habang isinasagawa yung negosasyon. Hindi na napigil nitong mga pulis ang galit at ngit-ngit nitong mga anti-ERAP rallies dahil siya, etong mamang ito, ang talagang pumipigil sa kanila. Meron pang kaninang nakita itong ating mga kasamahan na bato na ipinukpok daw sa ulo nitong mamang ito. Si Nathaniel Santiago ay naroon kanina at isa sa mga tumulong para makalma itong sitwasyon. Sa inyo nakikitang video sa ngayon, isa sa mga significant development, si General Maganto at General Abilino Razon ay nagkaroon ng mainitang diskusyon. Nagtaasan sila ng boses dahil apparently gusto ni General Maganto na pumasok na sa Malacanang, pero ang bilin umano ni bilin ni bagong Pangulong Macapagal Arroyo ay wag munang pumasok sa Malacanang para naman hindi ma-desecrate at hindi masira, hindi manakawan ang Malacanang, hindi katulad ng nangyari noong 1986 EDSA Revolution. Yan ang mga pinakahuling ulat mula dito sa Malacanang. Yan ang front page. Rafi Tima, nag-uulat. Sa dagdagang mga balita sa pagbabalik ng front page. Maaari umunong magbago ang liderato ng Kamara. Ngayong iba na ang presidente ng bansa. Pero binigyan diin ni House Speaker Arnulfo Fuentebella na hindi niya bibitawan ang kanyang pwesto. Ang ulat mula kay Tina Panganiban Perez. Inaasahang magkakaroon ng pagbabago sa liderato ng Kamara ngayong Pangulo na si Gloria Macapagal Arroyo. 7 na araw na lamang ang nalalabi sa sesyon ng Kongreso, pero igigiit ng bagong administrasyon na magkaroon ng mga bagong lider ang Kamara upang salaminin ang mga pagbabago sa Malacanang. The new administration, as a symbolic act of being in command of this country, would like to see, or may like to see, that change in the leadership in the House. It is inevitable pagka meron change na ganyan ng government that the members of her party or her group would call for a change in the leadership. Siyempre, mas gusto nila sa kanila magagaling na leader. Pero hindi bibitawan ni House Speaker Arnulfo Fuentebella ang posisyon. May sapat anyang bilang ang kanyang grupo para manatili siya sa pwesto. It's up to them. If they have the numbers, they can do it. If they don't, they will fail. Pero hindi mapipigilan ng bagong administrasyon. Ang mga posibleng ipalit kay Fuentebella ay sina dating House Speaker Manny Villar at House Minority Floor Leader Feliciano Belmonte. Isa rin si Villar sa mga posibleng maging Vice President ni Pangulong Arroyo. Hindi namin ito pag-usapan, but we will start the discussion with an open mind. Lahat ng possibilities pag-uusapan namin. Batay sa konstitusyon, pipili si Pangulong Arroyo ng kanyang Vice President mula sa mga kasalukuyang senador at kongresista. Ang nominasyon ay pagtitibayin sa pamamagitan ng botohan sa 2 kapulungan ng Kongreso. Yan ang front page. Tina Panganiban Perez, GMA News. Balikan natin ang makasaysayang mga pangyayari mula kahapon hanggang kaninang umaga. Narito ang special MTV na aming inihanda. Humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, from heaven and forgive their sin, from heaven and heal them, Lord, heal the rebound. I'm listening to
ano nangyari sa kasaysayan. Bandang alas 12 kanina ay nag-oath taking na po si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa EDSA Shrine at sumunod naman kaagad ang paglisan ng pamilyang Estrada mula sa Malacanang. At yan po ang front page. Mga balitang dapat ninyong malaman ngayon pa lamang. At tulad po ng sinabi ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at dating Pangulong Estrada, now is the time to begin the healing process of our nation. Sama-sama po natin ipagdasal ang mga leader ng ating bayan. Maraming salamat po, Mel Tiangco, nag-uulat. Right hand and place your left hand on the Bible and repeat after me. I, your name. Humble themselves and pray. Gloria Macapagal Arroyo. They seek my face. Vice President of the Philippines. And turn from their ways. Do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties as President of